kanilang mga resource persons. Nakita namin sa ibang mga hearing nila ang marahas na pagtatanong. At kadalasan sa halos kawalan ng respeto, lalong-lalo na nung inimbita nila ang ating Vice Presidente, yung dating Presidente. Alam namin, bilang mga ordinaryong mamamayan, hindi ganun kabait, mabait pa ang lagay ngayon, ang ituturing nila sa amin. Aware din po kami na masakit ang kritisismo, ang pagsasalita at pagpapahayag namin. Ngunit alam namin na ito ay karapatan. Ang kalayaan magsalita at magpahayag, ang isang purpose nito is precisely that, para ma-check ang pagmamalabis ng ating mga opisyalis, para ma-check ang pagmamalabis ng ating gobyerno. Sa araw na ito, alam namin, tuloy-tuloy ang pagdidinig doon sa kaso na pinahal ni Atty. Vic Rodriguez tungkol sa budget. Isang exemplo lang po yun na aming pinupuntiryan. Korupsyon, pagmamalabis, pagwawalang saysay sa ating mga karapatan, o pagbabastos, pagkalapastangan sa aming mga karapatan atin, tayong lahat. Marahil tinatatakutan nila ay yung tinatawag nilang influence o reach ng ilan sa mga kasama ko dito sa lamesa. Hindi ko namin kasalanan yun. Kadalasan nagkukomento lang kami at nagpapahayag ng aming saloobin. Madalas yung saloobin na yun ay galit. Galit sa mga pangyayari sa mga panahon na yun. Dahil dito, imbis na pumunta sa imbitasyon, imbis na pumayag at tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso, ng House of Representatives, sa Korte Suprema kung pumunta at nag-file ng aming petisyon. Dito sa petisyon, sinasabi namin, at liwanagin ko lang hindi po ako yung abogado dito, petitioner po ako. Dito sa aming petisyon, sinasabi namin, itong hearing, itong inquiry in aid of legislation, itong proposed na legislation nila, pareho yan. Ang pagdidinig ay isang paraan para pagalitan kami, posibleng pahiyain kami, posibleng i-detain kami bilang paghihiganti sa mga sinabi namin. Ang pinopropose nilang batas, maliwanag, labag sa saligang batas na nagsasabing no law shall be passed abridging freedom of speech. Itong pagtulog namin sa Korte Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumiliit na espasyo para sa ating demokrasya. Matagal na tayong hindi ganito, point out ko lang. For a while, ini-enjoy talaga natin ang malawak na pagkakataon na binibigay ng social media sa mga katulad natin, ordinaryong mamamayan na nakahanap ng boses, nabigyan ng pagkakataon na mapahayag ang saloobin. Ang ginagawa po ng House of Representatives ay nananakot. Gusto nila takutin ang ordinaryong mamamayan maging critical sa mga nagmamalabis na mga opisyalis, sa mga pagmamalabis ng ating gobyerno. Anong gusto nila? Baliwalain namin yung pag nakikita namin karahasan, yung greed na nakikita natin doon sa national budget. Ito na nga lang ang kaisa-isang sandata ng ordinaryong mamamayan. Gusto pa nila na pag-itim, baliwalain. Nakikita namin dito may imbalance. Ang mga kongresista natin may power of the purse. Parati nilang pinapaalala yon. Sila ay mga opisyalis. Ang sweldo, ang travel, ang bayad sa kanilang mga opisina galing sa buwis natin mamamayan. Mayroon silang power to cite in contempt. Mayroon silang parliamentary immunity sa ilalim ng speech and debate clause.
Itong parliamentary immunity na ito, gamit na gamit. Lalo-lalo na kapag ordinaryong mamamayan na ayaw nilang pasalitain, ngunit gusto nilang pahiyain. Nakita namin ito sa ibang mga hiling. Sigurado kami magagamit ito sa amin. Hindi kami pinapatawag para marinig yung aming boses, marinig ang aming quote-unquote expertise. Pinatatawag kami maliwanag dahil gusto nila kaming pagalitan. Nang sa gayon, ang ibang magtatahas, ang ibang gugustuhin gumamit ng social media para maging kritikal at pagsabihan ang ating mga opisyales ay mapipigilan. Mapipigilan pati kami. Ang tawag po dito, prior restraint at matinding pinagbabawal ng saligang batas. Ito ay may chilling effect. Natatakot ang ibang tao na gamitin ng social media sa paraan kung saan intended talaga ang freedom of speech para i-check ang gobyerno natin. Sinabi nga ng Korte Suprema, basta ang speech o yung pagsasalita at pagpapahayag ay ginagamit para i-check ang mga opisyales, protected speech yan. Yan nga po yung dahilan para sa freedom of speech. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with great abuse of discretion. Ibig sabihin, wala ito sa mandato nila. Walang mandato ang Kongreso na napastanganin ang karapatan ng mga mamamayan. Lalo-lalo na ang karapatan ng salita at magpahayag. Pinipigilan namin sila, pinapipigilan namin sila na ituloy ang hearing, itigil yung panakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media. At tapusin ito. Ang proposed legislation po, sinasabi nila, regulatory framework for social media. Walang regulatory framework for traditional media. Walang framework at all, regulatory framework for any form of expression. Maliban lang dun sa classification na ginagawa natin for movies and television and radio. Wala tayong board exam para sa mga vloggers. Wala tayong paraan para mag-decide kung sino lang ang pwedeng magsalita at magpahayag. Ginagarantiyan ng saligang batas na ito ay para sa lahat. Kahit hindi kami congressman. Ang prayer is itigil ito, itigil ang pananakot, itigil yung mga aksyon na nagbibigay takot sa ibang taong magsalita at magpahayag. Naway paunlakan kami. Yan lang